Huwag mag-antay sa puro bigay. Masakit man siyang pakinggan, pero kailangan. Kailangan mong malaman, kailangan mong ma-realize, kailangan mong maintindihan na huwag kang mabuhay sa paghihingi. Hindi masamang humingi. Sa totoo lang. Pero magsasawa din yung taong bigay ng bigay kapag wala ka namang ginagawa sa sarili mong buhay. Ikaw, nakaharap ko. Kunwari, tinutulungan kita. Binibigyan kita. Pero nakikita ko, walang nagbabago sa buhay mo, walang umaasenso, hindi ka man lang gumagawa ng paraan para ma-asenso mo yung buhay mo, hands up ako. Because people will help if nakikita nila yung tinutulungan nila nag-i-improve. Mas lalo silang tumutulong. Kaya nga yung bangko, the more na marami kang pera, the more kanilang pauutangin. Sa totoo lang. So what I'm saying is, guys, wag po kayong maghintay ng lagi ng bigay. Matuto kayo na magbanat ng buto to the point na pagdating ng araw, umasenso kayo. It is because nakakapagod magbigay sa isang tao na walang plano, hindi gumagawa ng paraan para umasenso. Pero ako magbigay sa isang tao, kunwari sa isang estudyante na kahit papaano bigyan ko ng notebook, lagyan ko ng lapis, at ngayon nag-aral ng mabuti, sa susunod na pasukan, hahanapin ko uli siya. It is because I know hindi masasayang yung binigay ko sa kanya. At gagamitin niya ng tama yung bagay o yung pera o yung pagod ko na ibibigay ko sa kanya. So kung kayo ang tinutulungan ngayon, tandaan ninyo, huwag niyong sayangin. Do your best na kahit papano masuklian na hindi pera, makita lang ng taong tumulong sa inyo na nag-improve kayo, na may nabago sa buhay ninyo. Pansinin ninyo, sa susunod na kailangan ninyo, tutulungan kayo uli. At sa lahat naman ng tumutulong, maraming salamat sa inyo. It is because you are the one, or you are one of the reason, kahit papano, na gumaganda yung mundo. Sumasaya yung mundo. Maybe hindi malaki, maybe hindi marami. But I'm sure, gumaganda ang mundo. It is because isa kayo sa nagbibigay ng tulong sa mga tao. And by that, maraming salamat.